So dahil ngayon ay tawag dito ay stewardship month, ay kontrolin niyo muna ang inyong mga ang inyong mga sikmura. Okay? So buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Chronicles chapter 29. Pag-aralan po natin yung ating team, no? Yung ating poster na ginawa ni Sister Jeng. 1 Chronicles chapter 29. Simula pa lang ng day 1 ng January hanggang kanina sa pagtuturo ni Pastor ay marami na tayong natutunan. At when it comes to giving, it's always hard work. No, hindi hard work, heart work. Without heart, we cannot give. No. Pag wala tayong puso, kahit ano pang sabihin ko sa inyo, hindi tayo makapagbibigay. No. Okay? So 1 Chronicles chapter 29 verse 1 up to 30, no? Just give me the background of the passage. Ang title natin is Gratitude Beyond Stewardship. What will you give back to God from the blessing you have received? What will you give to God from the blessing that He never give it to you? Ano ba yung ibabalik natin sa Panginoon na sa mga blessing na hindi naman na ibinigay niya sa iyo? No. Na He never give it to you, na hindi niya ibinigay sa iyo. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay na ibibigay natin sa Panginoon, it comes from God. No. First, He give it to you, and then that is your turn to give it to God. Okay? Are you with me? The blessing that yung First Chronicle is First Chronicle chapter 29 serve as climax to King David's life. Not only that, and reign, focusing on the themes of absolute stewardship, willing generosity, the transition of leadership from David to Solomon, and the sovereignty of God. Nakalagay doon yung details ng pagtatayo ng templo, the final massive preparation for the temple, a project of David could not build, but he enabled through his contribution and the leaders and the congregation, most importantly, David's heart. No, yung puso na ni David. No. Tinaguri ang the man after God's own heart, si David, di ba? Okay? So number 1, all things belongs to God. All things belongs to God. That is stewardship. Hindi tayo may-ari. Ang Diyos ang may-ari. No. Yung central theological anchor ng passage nito is that God is the owner of all things and humans. And merely stewards, David expresses this saying sa verse 11 to 16. Puntahan po natin. No. Verse 11 to 16, what the Bible says. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding. O Lord our God,
all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand and is all thine own. Lahat ng mga ginamit kinilala ni David na iyon lahat ay galing sa Panginoon. Deep meaning. Siguro nabasa nyo na kanina, sinare ko na sa group. True giving is not a loss. It is the act of returning to God what He's to begin with. Kung paano siya magsisimula sa atin. O paano siya magsisimula. Okay? Amen? Hindi po lost ang pagbibigay. Yun ang palaging naisip ng mga Kristiyano pag nagbibigay, nababawasan sila. No. It is not a loss when you give it to God, no? Marami ng story sa amin sinabi ni Preacher Angelo, may nadadamay pa. No, may mga nadadamay pa sa katabi mo, no? Ang dami story from Old Testament to New Testament. Pag binigay mo sa Panginoon, dumadami, no? Kung nagdamot yung lad, mayroong 5,000, pinagdamot niya yung baon niya. Kung nagdamot yung Saripat woman, mabubuhay pa kaya anak niya? No. Kung naging sakim yung raven, no. Ang daming history, ang daming story sa Bible. Kailangan lang basahin at gawin, no. Sabi nga ni Brother Benji o Preacher Benji Serapion, maraming na inaituro pero pag hindi ka nag-commit at hindi mo ginawa, wala din. No. That's why we need situation like this. Okay? Number 2, the heart of generosity, willingness. David does not mandate a tax for the temple. He asks for free will offerings. The people respond with joyful, willing hearts. In verse 9, ano sabi niya sa verse 9? Then the people rejoiced for that they offered willingly, because with what? Perfect heart. They offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Amen? The passage highlights that God desires the heart, not just the gift. Okay? Are you with me? Magsisimula sa puso. Pag puso, mali na ang pagbibigay. Mali na. Ang sabi ni Pastor Cornelio, how you will meet the grace when you don't meet the law? What is your basis of giving the grace without the law? Kaya nga ang Panginoon sabi niya, I came not to destroy the law, but fulfill the law. Hindi siya pumunta dito para i-destroy yung law. Siya yung fulfillment ng law. Giving is grace, no? Hindi mo siya ma-meet yung grace hangga't di mo siya na-meet yung law. Okay? Are you with me? Ang grace is hindi mo na kaya, nagawa mo pa. Doon papasok yun sa biyaya ng Diyos. Di ba? May mga matatanda pag sasabi, ay apo, sa awa at biyaya ng Diyos lang. No? Kasi kung pagbabasihan, hindi natin kaya. Di ba? Kung kaya mo, hindi grace yun. Di ba? Kung kaya mo, hindi na grace yun. Okay? The value of a gift is determined by the willing heart behind it. It teaches that giving should be a delight. No? Sino ba yung sabi si Preacher Angelo, di ba? Delight. Delight na yung pagbibigay. Hindi na siya pumapasok as duty. Ano sabi ni Sister Joanne? Ako, ganun din ginagawa ko. When I receive any blessings, kino-consider ko na yung aking tithes and offerings, stewardship, as my expenses. Kinakalimutan ko na yun. Expenses ko na yun. Lalagay ko na yun sa aking expenses. Kasi pag hindi natin ginawa yun, it will never, hindi natin ma-perform. Wala pong super spiritual sa church. Alam niyo ba yan? Even the pastors, Sebastian,
wala pong super spiritual na pastor para magawa niya yung stewardship, only by the grace of God. Wala dito kaya nga pag tayo ay lumalapit sa offering, wala nang magyayabang eh. Kasi nga biyaya ng Diyos kaya ka nakalalapit eh. Amen? Wala magsasabi ako. O siguro yung kay Jo, naging na ano lang siya na yung basihan niya kasi noon. Yung dati niyang church, pagdating niya dito, ganoon naman talaga eh. Pag akala mo sa tingin mo okay ka na, idadaling ka ng Diyos sa isang lugar na hindi ka pala okay. Para malaman mo kinakailangan mo pa maging okay. Di ba? Amen? Okay, number 3. The transience of life, sojourners. David makes a humbling statement about humanity. Even he is a king, in verse 15. Ang sabi diyan? For we are strangers before thee, and sojourners as were all our fathers, our days on the earth, are as a shadow, and there is none abiding. Because life is so short and temporary. The only lasting investment is that which is done for God's kingdom. I will repeat. Lahat ng I'm not against with that investment. I always, sino nakarinig sa inyo sa akin, invest sa lupa, invest sa gold, invest sa anything. Mag-SS kayo, mag-PhilHealth kayo. Pero pag hindi nyo sinamahan ng Diyos, useless. Pumunta kayo, sabi ni Pastor Jay, pupunta ka sa Australia. Pag hindi mo sinamahan ng ministry, useless yan. Si Preacher Edmund pupunta ng Canada, pag hindi mo sinamahan ng ministry, useless yan. Kinausap ako ni Sister Josie, Pastor, plano ko pumunta ng New Zealand. Sige, pagpipray kita, pero samahan mo ng ministry. Magkukumit ako, pagpipray kita. Si Joan din. Lahat ng gustong pumunta sa mga green pastures. Alam nyo ito, hindi nahirapan kayo. Always commit with the ministry. Para magkaroon ng dahilan ng Diyos na samahan kayo. Amen? Lahat ng ini-invest nyo ito without, pag hindi nyo kinunik sa Panginoon, until when? Until when nyo mapapakinabangan? Tell me. Sige, may farm kayo, hanggang kailan? May lupa kayo hanggang kailan? Hanggang kailan kayo may-ari? Pagka may nagagawa nga, pag may nagbabako, di kailangan nandun kayo. Kasi, pagbabakod sila, lagpas sa muhon, mag-aaway pa kayo. Pag naitayo yan, hindi mo na pwedeng magbabarangay na kayo. Could you imagine that? Pag nagkaroon ka ng lupa, kailangan hands-on ka. Pag nagkaroon ng improvement, kailangan nandun ka. Hanggang kailan? In Matthew chapter 6, verse 19 to 21, maliwanag yung sinabi ng Panginoon dyan. Sabi, okay, pakibuksan. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 19 to 21, what the Bible says. Lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust, that corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, whether neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Okay? Are you with me? Napakaikli lang ng buhay. No? Again, I'm not against with this investment. When you invest something, you need to consider God. Always consider God. Okay? Number 4, legacy and passing the torch. David, having failed to build the temple himself. Alam niyo naman, because he's a man of war. Maraming dugo sa kanyang kamay. Just like, para bang si Moses, pinakita yung promised land, pero hindi siya si Joshua. No? Parang ano lang siya, para siyang
Okay, yung promise lang, pero hindi ka makapunta dyan. At least nakita niya, di ba? Ito, because David is a man of war, maraming dugo sa kanyang kamay, David, having failed to build the temple himself, focused on enabling his successor. And that is Solomon to do it. No? He acknowledged Solomon as young and unexperienced but chosen by God in verse 1. Ito naman, matututunan natin, ano? Sa ministry. Minsan, kapag hindi tayo yung, pag hindi sa atin mapupunta yung credit, ayaw na natin makipag-participate. Di ba? May mga ganyang may mga ganyang Kristiyano. Alam ba, leader siya. Pag hindi siya leader, ayaw niya makapag-participate. Pero pag siya leader, gusto niya lahat makipag-participate. Meron gano'n? Kahit doon sa company, meron ganyan, di ba? Ganyan. Pag siya leader, magsusumbong ba sa CEO, boss, hindi nakikipag-cooperate yung mga colleagues ko. Pero pag hindi leader, hindi mo siya makita makipag-cooperate. Nangyayari sa church. Nangyayari din sa barkada, di ba? Kasi gusto niya siya yung lahat sa akin yung legacy, no? Dito kay David hindi, no? Alam niya na hindi na siya yung pero inihanda niya lahat ng gagamitin, no? O question naman ng mga member, pastor, ayaw ko magbigay diyan sa church kasi hindi ko alam kung saan dadalhin. Di ba? Kaya nga ini-establish yung church authority. Yung authority ng church. Kaya hindi ka pwede magtiwala sa isang church na hindi authorized. Bakit? Kung leader lang yan dahil sa magaling siya, saan dadalhin yan? No. Bakit? Nagsisimula sa outreach, nagsisimula sa mission, hanggang maging organized church siya. Bakit? Hindi nakasandig sa tao, yung authority nakasandig doon sa church. Pananagutan ng church yun kung saan dadalhin yun. Kaya mayroong mga member na magtatanong, kasi hindi ka, wala ka sa authority. Wala ka doon sa position na dapat mong sabi ko kay misis ko, sa mga pastor's wife, ang church kailangan hindi siya mawalan ng pagkain. Kailangan palaging handa, no? Especially sa atin, yung ating pinapractice is hindi tayo nagtuturo na maging tamad ang mga Kristiyano na kapag walang trabaho kakanlungin ng church at okay na siya, mag-ano lang siya. Tandaan niyo dito, hindi libre visa. Babayaran mo. Pag wala ka trabaho, mag-exit ka. Yung kinakanlong ka ng church, yan ay blessing ng Panginoon sa'yo. Pero huwag kang maging complacent. Dapat maghanap ka. Amen? Okay? So, kaya kailangan ang church hindi nawawalan ng pagkain. Kaya nga tinan niyo yung practice sa Old Testament tayo. Saan dinadala ng 11 tribes? Doon. Kasi wala naman walang kapitbahay na yung isang tribe, pupunta sa isang tribe siya. Ang pupuntahan nila templo. Kaya ang lahat ng 11 tribes, saan nagbibigay? Sa Levites. Pag walang pagkain yung isang tribe, pupunta doon sa priest. Ano yung kinakalinga ng mga widow, fatherless, at saka poor. Tatlo yan. Tatlong kinakalinga. Pag widow ka, poor ka, at saka fatherless. Okay? Sa atin lang yun, pag walang pagkain, pupunta sa kapitbahay mo. Hindi nila culture yun. Nakakita ba kayo dito? Sa Middle East? Na pag walang pagkain ng kapitbahay, pupunta? Hindi nila culture yun. Pupunta ka sa imam. Pupunta ka sa rabbi nila. Tanong mo ang Israel, ang mga Jew. Pag meron kang tanong na hindi nila sagot, sasabihin nila, kakausapin ko yung rabbi. Hindi sila sasagutan direkta sa'yo. Amen? Are you with me? Okay? Verse 1, sabi dito, furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great. Ano yung work na great? Yung pagtatayo ng templo.
For the palace is not for men, but for the Lord God. Sino naghanda ng mga materyales? Si David. Kung sabihin ni David, ayoko na, bahala na si Solomon dyan. Hindi ko naman alam, malay ko saan dalhin ni Solomon yan. No. Di ba ganun ang mga yung condition ng mga mananampalataya? Hindi ako magbibigay kasi hindi ko naman alam kung saan dadalhin ni pastor yan. Dadalhin ng church yan. No. Ang responsibilidad mo bilang mananampalataya ay pagtiwalaan mo yung church, na ibigay mo yung para sa Diyos, at ipag-pray mo yung pastor mo yung church, na maging maayos sa pagde-delegate ng mga finances. Hindi mo responsibilidad i-critics. Especially you are part of the church. Okay? Amen? Mature leadership is defined not by hanging on to power, but by preparing the next generation to succeed in God's work. No. Mature leadership is defined not by hanging onto power, but by preparing the next generation to succeed in God's work. Why we are doing Naga, that is mature leadership, passing the torch. Oh. In any moment, pag namatay ako, Naga, nandun na si Brother Dan, Preacher Edmond, Alain, go to Australia. Pastor Jake from Sarja to Australia, ba? Canada pala, Australia. Okay? Nakaposisyon na kayo, lahat. Sa UAE, nakaposisyon na kayo. That is passing the torch. Hindi na nga ako nakakapunta, no? O ngayon, nakapunta lang ako sa Dubai. Kasi bago sila. No, pag matagal-tagal na rin yan, hindi na rin ako pupunta diyan. No. 'Di ba? That is passing the torch. Kung loobin ng Panginoon si Jeron. Bakit hindi? 'Di ba? Sino bang tao magi-exist ng habang buhay tapos ikaw lang mag-leader diyan? Wala. Okay? Amen? Number 5, God as the king, as a true king, though David was a great king, he spent his final moments bowing to the ultimate king. The praise Solomon sat on the throne of the Lord. Verse 23. Ang sabi diyan, then Solomon sat on the throne of the Lord as king instead of David his father, and prospered, and all Israel obey him. Signifies that the early kingdom is merely a reflection of God's sovereign reign. Kailanman hindi inangkin ni David yung throne. Ang throne ay para sa Panginoon. Kaya sabi niya dito, then Solomon sat on the throne of the Lord as king. Hindi niya sinabing, sat on my throne. Remember, pag sinasabi ni Prophet Nathan, let us go into the house of the Lord, I was glad. Bakit? Ay siguro, baka meron na siyang sakit sa likod. Upo ka, imagine mo buong maghapon, uupo ka. Nakakaalis lang siya sa trono saan? Pagsasamba siya. Oh. Amen? Nakakaalis lang kayo sa trabaho nyo, pag sumasamba kayo, ayaw nyo pa. Pinapagpahinga kayo ng Panginoon eh. No. Bakit tayo binibigyan ng Panginoon na araw ng pagsamba? Gusto niya magpahinga kayo. Ayaw niyo magpahinga. Anong pahinga niyo? Ospital. Okay? Are you with me? All authority and power comes from God and should be used to honor Him. Whatever you have authority, sabi sa akin ng isang nag-message sa akin. Kasi pag tinatawag ko doon, boss, sir. Sabi ko, wag niyo akong tatawagin sir, wag niyo akong tatawagin boss. Sabi ko doon sa mga tao ko. Kasi bakit? Employee ako. Pasahod ako ng PSD. Pareho lang tayo. Hindi ako may-ari ng PSD. Ang mahalaga, nagtatrabaho tayo with integrity, with honesty, and with yung tinatawag na yung bang meron nga respect sa sarili mo. Kahit hindi kita bantayan, magtatrabaho ka na maayos.
Nag-message ulit. Thank you, sir. Sabi ko sa'yo, huwag mo sasabihin sa akin. Gustong-gusto yan ng mga British, yung sir. Pagkitin mo yung sir, gustong-gusto nila yan, mga British. Okay? Amen? The work is great, for the palace is not for men, but for the Lord, as a king. Okay, in verse 2, as a king. Ito ang sabi dito sa verse 2, now I have prepared with all my might for the house of my God. Ang sabi ni David, for the house of my God. Personalize niya yan, the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things for iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stones and of diverse colors, and all manners of precious stone, and marble stones in abundance. As a king, ginawa niya lahat. Inihanda niya lahat yung mga bagay. In verse 2. Okay? As a worshiper, in verse 3. Moreover, because I have set what? I have set my affection to the house, second time, sabi niya, to the house of my God, I have of mine own proper good. Ito hindi na galing sa kanyang authority Pagkatapos niyang inihanda lahat ng mga gamit pagtatayo ng templo, ayon sa kanyang authority, siguro sa treasury ng palace, ano sabi niya? To the house of my God, I have my own proper good. Yung kanyang ari of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Amen? Are you with me? Even 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal, the gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of for artificers. And who then is willing to consecrate his service, notice the word service, this day unto the Lord. Now, very important, leaders, pastors, preachers, deacons. No, o kaming pastor muna. Dahil si King David ay pastors, no, as a leader, no. Bago ka mag-implement any stewardship sa church, ginagawa mo muna bilang pastor ka. And by myself, sa biyaya ng Panginoon, ginagawa ko muna yan bago ako magturo sa inyo. No. Not only me, but my family. No. Amen? Mahirap magturo ang isang pastor nang hindi ka nag-stewardship. Kayo mga nakikinig dyan sa sa monitor, no? Way back 1980s, meron ganyan mga pastor. Hindi nagta-tithes, hindi nag-offering. Pero nagtuturo ng offering. Paano ka magtuturo ng tithes and offering? Hindi ka nagbibigay. Bago mo muna ituro, kaya nga pag nag-mission ka, sino yung una? Member mo, family mo No? Pinractice mo muna yan sa sarili mo. Di ba parang sabihin natin, para kang may eng-eng, no, pastor ka. Sino unang member mo? Family mo, di ba? Magbibigay ka. Pagkatapos bibilangin mo. Pagkatapos gagastusin mo sa church. Di para kasi Raulo nun. No, hanggang dumami. Kailan lang dumadami? Pag dumadami na yung mga worshiper. Sino unang miyembro ng pastor? Sarili niya. Ina-account niya yung sarili niya. Magbibigay siya, I'm giving. Sino account niya? Wala naman treasurer. Wala pa, ikaw pa lang Oh. Alangan namang mag-upa ka ng treasurer sa unbeliever. Nung nagsimula ako dito, sinong mga member? Kami. Di ba? Amen? Kung hindi mo pina-practice yun, mahirap ituro yun. Wala tayong moral authority, wala tayong moral ascendancy. Just like David. Anong ginawa niya sa may verse 5? And who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Anong sagot? Then the chief priests. Okay? To the leaders. Number 1, as a king. Number 2, as a worshiper. Number 3, to the leaders in verse 6.
Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the rulers of the king's work offered what? Willingly. Tingnan niyo yung Bible nyo. Offered willingly. And gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 drams, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the Lord by the hand of Jehiel the Gershonite. Kaya meron mga Baptist, ang inaasay na treasure hindi babae, lalaki. One part of the deacons. No, group of the deacons. Okay? Then, the people. Okay? Verse 9. Okay? Verse 9. The congregation, after the leaders, mga leaders, no, mga ordained preachers. Kayo mga ordained preachers. Pagkatapos ng pastor, dapat kayo ay gumagawa din, nagpa-practice. Okay? Amen? King, as worshiper David, and leaders. Hinamon niya yung mga leaders niya eh. Then the people rejoice. Diyan sa may verse 6. Then, verse 9, sabi diyan, then the people rejoice for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Verse 10, wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, blessed be thou, Lord God of Israel, our Father forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Always ang Diyos yung nagbe-bless sa atin. Ang tanong, kailan naman tayo gagamitin ng Diyos, tayo naman na mag-bless sa Kanya? Amen? Alam dyan, sabi sa verse 17, binasa natin kanina, yung verse hanggang 16, I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee. O Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts, again, of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. Always mention the heart. Now, verse 19, and give unto Solomon, my son, a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimony, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for the which I have made provision. Sino ang naghanda? Si David. Ano sabi niya? Sabi niya, and give unto Solomon, my son, perfect heart, to keep thy commandment. Upang sumunod si Solomon ayon sa plano ng Diyos para itayo ang templo. Alam niyo bang hanggang ngayon, wala pa rin gaganda sa seta na yung templo na ginawa ni Solomon. Bakit? Detalyado yung Panginoon sa pagtatayo. Bawat gamit siya yung pumili. No. But the good thing is David, siya yung nag-provide. Siya yung ginamit ng Panginoon. Pero pag-uusapan ng pagtatayo, palaging wala si David. Ang palagi nakikilala, Solomon's Temple. King Solomon. Sinabi bang David's Temple? Solomon's Temple. Kung nanood kayo ng Indiana Jones, the son of Indiana, nandun yun, yung Solomon's Temple. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God, and all the congregation, blessed the Lord God of their fathers, and bow down their heads, and worship the Lord and the King. And they sacrificed
sacrifice unto the Lord, and offered burnt offerings unto the Lord. And tomorrow after that day, even 1,000 bullocks, 1,000 rams, and 1,000 lambs, with their drink offering and sacrifice in abundance for all Israel. And did eat and drink before the Lord on that day with gladness, and they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him unto the Lord to be the chief governor, and Zadok to priest. Then Solomon sat on the throne of the Lord as king instead of David his father, and prospered, and all Israel obey him. Yung transition ng paglilipat ay napaka-smooth. Katulad ng sinabi ni Preacher Angelo, yung pagpunta nila ay napaka-smooth. And all the princes and the mighty men, and all the sons likewise of King David, submitted themselves unto Solomon the king. And the Lord magnified Solomon exceedingly in the sight of Israel, and bestowed upon him such royal majesty as not been on any king before him in Israel. Thus David the son of Jesse reigned over all Israel, and the time that he reigned over Israel, 40 years, 7 years reigned he in Hebron, and 33 years reigned he in Jerusalem. And he died in a good old age, full of days, riches, and honor. And Solomon his son reigned in his stead. Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer, with all his reign and his might, and the times that went over him, over Israel, and over all the kingdoms of the countries. Makikita po niya mga kapatid, for our conclusion. Willingness over obligation. Who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Giving to God is a service. God's sovereignty in giving, for all things come from thee, and from thy hand have given thee. Yung ating pong anumang ating tinatangkilik ay galing sa Panginoon. Last, legacy of faith. David's life ends in a good of old age, full of days, riches, and honor, because he prioritized God's purpose above his own. Yung paglilipat niya sa kanyang anak. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, before we close, if we are not giver to God, what legacy you will transfer to your children? Think of it, parents. Ano yung magiging church kapag nawala na kayo, kung itinuro nyo sa mga anak nyo, ay katulad ninyo? Look at me now. Parents, look at me. Tingnan nyo yung mga sarili nyo. Kung ang itinuturo mo, katulad mo ngayon sa anak mo, 5 to 10 years, anong klaseng meron church ang CBCMI Ras Al Khaimah? Anong klaseng church ang Sharjah? Anong klaseng church ang Switzerland? Anong klaseng church ang Abu Dhabi? Anong klaseng church ang Al Ain? Ang Naga? Ang India? Anong klase? Kapag yung katulad mo, ituturo sa mga sa anak mo na hindi mapagbigay sa Panginoon. Ano mangyari? Wala nang KNP. Wala nang magsusupport sa missions. Wala nang tutulong sa ECBC. Wala nang tutulong sa Tanay. Bakit? Kasi hindi tayo tumutulong sa ministry. Are you with me? Thank God. Kahapon, nag-usap kami ni Ate Cathy niya. Sabi ko, isang bagay ang aking kinatutuwa. Wala sa mga anak ko ang madamo sa Diyos. Nakikita ko, naturuan ko sila magbigay sa Panginoon. Kahit kalimutan na nila ako, hindi nila ako bigyan. Huwag lang sila magdamo sa Diyos. Nung nakita ko yung report ng stewardship, sabi ko, at least yung mga anak ko, giver sa Panginoon. Yun yung legacy na iiwanan ko sa kanila. Kahit hindi na ako pastor nila, lumipat man sila ng ibang church,
hindi sila magiging madamot sa church na magiging member sila. And that is legacy. No? Tanong ko sa inyo, ulitin ko, ano ituturo nyo kayo mga parents? Joanne, ikaw, ano ituturo mo sa, kay ano? Kay, paano to? Si Tom. Ituturo mo maging madamot sa Diyos? Kawawa yung church. Kawawa siya ang magiging member ng isang church. Are you with me? Eto, tuturuan mo maging madamot sa Diyos, anong magiging member siya ng church. Tandaan nyo, hindi tayo matatagal, mamamatay tayo, ha? Walang magtatagal dito, maiiwan yung mga anak natin. Pag hindi natin naturuan ng tama yan, yan ang susunod na magiging deacon, yan ang magiging sunod na magiging preacher, yan ang magiging sunod na magiging organist. Think of it. Tayo po yung lahat, tumayo, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa mga testimonies, sa lahat ng mga preaching ng mga pastors and preachers, simula po ng day 1 ng January until hanggang matapos po, meron pa kaming Tuesday at saka I think Friday. And sa mga testimony lang po, nakita namin how God is working in our life. And through this message, yung paghahanda ng pagtatayo ng templo, kung naging credit grabber si David, pwede niya sabihin na kung hindi sa akin, walang maitatayo si Solomon, but never. No. Hindi niya yun inalintana, inihanda niya yung kanyang part. Bagamat hindi siya yung nagtayo. Wala siyang kasiguruhan na susunod si Solomon na itayo yung gusto ng Panginoon. But he never stopped. David never stopped. Bilang isang hari, ginamit niya yung kanyang authority to gather all the materials. Bilang isang king, kumuha siya sa yaman niya. Bilang leader by example, kumuha siya sa sarili niyang yaman para i-donate, ibigay sa pagtatayo ng templo. Pagkatapos, challenge siya yung mga leader niya, yung mga princess niya. Hindi ba kayo magiging part ng service na ito? And then another challenge sa congregation. Lahat. Leaders, congregation, king, personal treasure ni David. And then, inilagay sa isang lalagyan at ipinagkatiwala kay Solomon. Solomon, ang gagawin mo na lang, magtatayo ka, ito na yung mga gamit. Kung naging madamot lahat yon, never na may tatayo si Solomon. Hanggang ngayon kinikilala. Ang ibig sabihin, naitayo yung templo, each person merong part. Bilang hari, bilang worshiper, bilang mga leader, bilang congregation, si Solomon ang nagtayo. Ang maganda lang po doon, Panginoon, nagtiwala sila na si Solomon gagamitin, hindi siya lilis siya, itatayo niya yung templo ayon sa kalooban ng Panginoon. And this is the problem of the church now. Maraming mga doubts, maraming mga pinapaisip sa mga mananampalataya. That's why they don't want to be a part of the church giving. Panginoon, naway ma-overcome po namin ito. And then bless your people. This 2026. Ano man po yung mga hindi namin nagawa 2025, forget about that. Hindi na namin pwedeng balikan yun. Ask for forgiveness. And whatever the consequences, let's face it. And then now, 2026, we can start all over again. We can start right. Nawa Panginoon, bigyan nyo na ng lakas ng loob. Ang mga mananampalataya, wag yung principle, uunahin ko muna, bayaran lahat ng utang ko bago ako mag-tithe and offering. It never happened. Life goes on. Every day, magkakaroon ka ng utang. Hindi ka na makapagbibigay sa Panginoon. Pastor, matapos ko lang obligation ko. Pastor, magtatapat na ako.
It will never happen. Day by day, magda-add ka ng obligations. Ang kailanganin mo, ayusin mo yung puso mo at humingi ka ng awa at grace sa Panginoon. Magawa mo yung mga dapat mong gawin sa Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat outreaches and mission and church. Ang mga leaders, simula sa akin ng Panginoon, naway kami maging leader by example. Kami ang una. Kung merong numero uno na giver sa church, walang iba kundi pastors, preachers, deacons, officers, member of the finance team, member of the steward team. Wala dapat pumapalya dyan. Bakit? Sapagkat kami yung nananalangin sa aming mga member na maging matapat sila. Kapag hindi kami naging tapat, paano pa kami magpe-pray? Salamat, Panginoon, sapagkat nilalagay niyo kami sa isang lalagyan na alam naming hindi pa rin kami karapat-dapat sa paningin niyo, Panginoon. Muli, amin pong binabalik ang kapurihan at kapasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen? So, God bless you po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Abu Dhabi, Kuwait, India, Switzerland, Dubai, Naga, ano ba dyan? Hindi ko nabanggit. Al Jazeera, Ras Al Khaimah, Sharjah, Switzerland, no? Amen? Sino pa bang hindi ko nabanggit dyan? Baka magtampo kayo. Amen, Switzerland. Salamat sa Panginoon, ha? God is working. God is working. Marami nagpe-pray sa inyo. Marami nagpe-pray sa inyo. Naga. Marami nagpe-pray sa inyo, Naga. Dubai. Kuwait. Thank you po, Pastor. Thank you po. Abu Dhabi. Al Ain. Marami nagpe-pray sa inyo. Continue lang, continue.